Okay, once again, Rasaul Unfiltered. I think day 6 or day 5. Yung topic natin ngayon is yung nabasa kong libro na naman, syempre kay Robert Kiyosaki. Ang sabi nga pala ni Robert Kiyosaki, ang pagkakaiba daw ng rich dad poor dad niya is yung rich dad niya noong kabataan ng rich dad niya, tuwing may mga bagay siyang nakikita na nabibilib siya or may mga bagay siyang nakikita na nagiging pangarap niya rin, tinatanong niya agad doon sa taong kausap niya or doon sa taong mayroon ganong possession kung how, kung paano niya na-accumulate or paano niyang nakamit yung ganong klaseng tagumpay, ganong klaseng possession ng material na bagay. Pwedeng kotse yun, pwedeng magandang bahay yon, ganon. So ang laging tanong daw ng rich dad niya is how. So papaano. Ngayon, doon naman sa poor dad niya, ang laging nasa mindset niya is no, I cannot, or hindi kaya, ganon. Or siguro pag may nakita siyang kotse, bahay, ang lagi niyang tanong magkano, ganon. So pag sinabi na yung presyo, panigurado masisira na yung loob niya. Iisipin niya na, ay, ang mahal naman ito, hindi ko kaya. So pumapasok siya dun sa negativity kaagad. Ngayon, sabi ni Robert Kiyosaki dun sa libro niya na Rich Dad Poor Dad, ganun pala yon, sabi niya. May malaking impact pala yon kapag sa unang isip mo pa lang or sa unang bugso ng isip mo, agad mo nang tinatanong kung magkano, tapos mataas pala, mahal. So namamatay na yung mga opportunity na pwedeng dumaloy sa utak mo. Unlike kapag sinabi mo na how, paano bang magkaroon ng ganyan, ano ba yung dapat na gawing hassle para magkaroon ng ganyan, ano ba yung mga bagay-bagay ko na dapat gawin para magkaroon ng ganyan. So from that moment na inisip mo yon, dadaloy na ngayon sa utak mo, parang dadaloy na ngayon sa utak mo yung mga bagay-bagay na kailangan mong gawin para ma-accumulate mo yung ganong klaseng possession. So yun yung sinasabi niya sa libro, which is kahit naman ako sa own experience ko, nangyayari talaga yon. Alam mo yon, yung kapag may iisip ka ng bagay na gusto mong bilihin, kahit sa lang, sabi na nating maliit na bagay lang, hindi naman yung masyado pang mga mamahaling bagay. Idaan natin sa mga, kunyari, cellphone, ganon. Alam mo yun, pag inisip mo na, ay, ang mahal naman yan, parang namamatay na agad yung diskarte mo. Unlike yung kapag tinanong mo, paano ka nagkaroon ng ganon? Ano bang ginawa mo? Card ka ba? Pinag-ipunan mo ba? Binili ba sa'yo ng parents mo yung phone na yan? Alam mo yun, kapag how yung naging tanong mo sa utak mo, mag-generate ngayon ng yung utak mo, mag-generate siya ng mga ng mga tawag dito, mag-generate siya ng mga options. Alam mo yon. Kasi yung utak natin parang kakaiba yung utak natin. Yung kapag nagbigay ka ng option, ang mangyayari doon, magkakaroon ka ng maraming option na pwede mo siyang ikaisatuparan. So yun yung pagkakaiba nung dalawa na yon. So kung kung talagang, let's say, napanood nyo yung ganon, tapos subukan nyo yung pagtatanong ng how sa utak at saka yung pagsasabi sa utak ng I cannot or mahal, mga ganon, magkano, mga ganon. Iba yung impact. Promise, iba yung impact nun. Hindi siya kasing tindi nung magiging impact nung mga bagay na, alam niyo yun, yung sobrang dali lang. Matututunan natin dito is yung kapag may mga bagay-bagay ka nakikita na gusto mo, wag mo lang sabihin na ang mahal or whatever, hindi ko kaya. Lagi mong gawin, itanong mo,
how, paano nag-accumulate yung ganong klaseng possession, kung paano niyang nakamtan yung ganong possession. Alright, so thank you so much once again, Unfiltered, Rasaul, yeah.